Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Nagka-interest lang ako dito eh. 1 hour ago ito kay Atty. Enzo. Magbigay ho tayo reaksyon. Sabi dito eh, no? Hindi na raw nagpe-fentanyl. Hindi na raw nagpe-fentanyl si Digong, no? Actually, tatlo ho ito eh. Baka doon na lang ho tayo pumunta sa sa hindi na raw nagpe-fentanyl si Digong. Pakinggan natin ha. Ang pangunahing balita para po ngayong araw. Ngayon po ay araw po ng Martes, January 30. January 30, taong 2024. Hindi na raw nagpe-fentanyl. Hindi na raw nagpe-fentanyl si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanyang dating Presidential Legal Counsel, naging presidential spokesperson, kaibigan niyang matalik na si Atty. Salvador Panelo. Ayan, sinagot po ni Salvador Panelo ang patutsada ni Marcos Jr. bago ito tumulak ng Vietnam. Na sabi ni Marcos Jr., yung mga komentaryo na yon ni FPRRD, lang yon, dala lang epekto ng fentanyl o yon. Sinagot po yan. Mamaya, pag-usapan natin yung naging sagot ni Salvador Panelo. Pangalawang balita na papasadaan natin. Ayun po. Pinatunayan ho ni Panelo na hindi nagpe-fentanyl si Digong. Nung sinabi niya na meron tayong presidenteng addict, no? Kasi, di ba, tinanong si PBBM, no? Ano masasabi mo, presidente, doon sa ginawa ni Duterte na sinabi? O di ba, sumagot si PBBM na, ay, ano lang yun? Kasi, alam yan, may yan, nagagamot yan, nagpe-fentanyl at yun nga, ganun ginto, sana alagaan siyang doktor, ganun. Parang, nilalabas pa rin ni Marcos yung kasalanan na ano ba tawag niyo ron? Ang tawag mo sa harap ng napakaraming tao. Sabihin niya na addict yung presidente, putang, may ganun pa di ba? Tapos parang nananawagan na siya ng di ba, na yung mga tatawagan ko ang armed forces at mga pulis magiging madugo, di ba? Napanood nyo naman, di ba? Paano bumanat si Digong. Mukha ngang para kay His Excellency, parang wala sa sarili. Kaya naisip niya siguro na idepensa. Na parang inuunawa niya na parang hayaan mo yun kasi nagpe-fentanyl yun di ba? Ganun ang sagot niya Ngayon, sinabi ni Panelo na sinungaling ka. Parang ganun, di ba? Sinungaling ka, Marcos. Hindi nagpe-fentanyl yan, matagal nang hindi nagpe-fentanyl yan. Yun ang sumada nun, di ba? Kung sinasabi ni Excellency na si Digong nagpe-fentanyl, kaya ganun parang naghahalucinate at parang kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Ano kaya tinitira ni Kibuloy? Mas masahol si Kibuloy kumpara mo kay Digong. Kaya si Kibuloy iba di ba? I own the earth. Ako appointed son. Lahat ng kaluluwa nyo sa akin dadaan bago kayo makapunta sa langit. Ano pa? Napapahinto ko lindol. Mas baliw si Kibuloy. Si Kibuloy, mas lalong parang kung fentanyl kay Digong, ano kaya ang tinitira ni Kibuloy? At ito paano mga boss? Ano naman kaya ang karga ng mga anak ni Digong? Kasi buong pamilya na ang bumira kay Martin Romualdez, kay Marcos, pati si Lisa Araneta, tinira na lahat di ba? Tinira na lahat doon sa speech doon pero yun nga, sa isip ni His Excellency, epekto ng fentanyl. Pero nga, sinasabi ni Panelo, na sinungaling ka, normal siya, nung sabihin niya yan. Ewan ko kung anong magiging aksyon ni His Excellency, no? Inaano niya parang sinasanggan niya pa yung na huwag siyang magalit, parang ganun di ba?
Parang gusto niya pang unawain na kasi nga naggagamot. Oh, yun. Di ba mga boss? Alam nyo, kitang-kita sa buong mundo ho to, nangyayari nito sa Pilipinas. Presidente ka ng Pilipinas, ginaganyan ka ng dating Pangulo na pinalitan mo. Hindi mo na nga siya inano sa sa mga korupsyon niya, binaliwala mo na dahil sabi mo, wala. Hindi ko naman yan, wala akong alam dyan. Kaya perang binaliwala mo na, sinasangga mo pa siya sa ICC. Tapos, ginanyan ka na naman. binibigyan pa ng dahilan na ayaw mo yan kasi nagpe-fentanyl siya parang ganun, parang wala. Di ba? Yun ang tumbok ni si Excellency, di ba? Parang gusto niya man yung baliwalain yung pandadalahura sa kanya pati sa asawa niya, di ba? Mantakin mo, sabihin na nasa listahan ng PIDEA. Ang sabi ng PIDEA, wala. Di ba? Di ba? Parang pinoproteksyonan niya pa rin si Digong Maski na ganun ang ginagawa sa kanya kung hindi siya action dyan, mga boss, hindi siya tatantanan yan. Babalahurain siya ng babalahurain ng pamilya na yan. Di ba? Maski yung vice president niya di ba? Nakipag-negotiate siya sa peace talk wala. You're talking to the devil. Nakikipag-negotiate ka sa demonyo, sabi. Di ba? Magandang pakinggan si mga boss. Si dating Secretary Llamas. Mahusay. Kung saan ka si Secretary Llamas ngayon, Kasi nga, yun nga ang topic parati, yung ginawa ni Digong Kung paano siya binalahura sa harap ng napakaraming tao, di ba? Inihintay yung action niya, di ba mga boss? Anyway. Yun nga, kung nakapentanyl si Digong, ano naman kaya karga ng mga anak ni Digong? Si Beste, si Pulong, nang karga nun? Taki mo nagpatawag ng rally. Para murahin lang siya at ipahiya. Di ba? Wala naman siyang ginagawang masama. Buti pa si Martin Romualdez, pinagtatanggol siya. Maski pa paano, di ba? Pinsan buo di ba mga boss? Pero si Amy, kikipagtawanan lang siya kay Sara habang binabalahura yung presidenteng kapatid niya. Ay, nako. Mag-collab na po tayo. Yan lang, maiksi lang. Marami po tayong magaganda yung comments niya Saka dito sa topic ni Atty. Enzo, yung SMMI daw dumulog sa Korte Suprema. Humihirit pa talaga. Humihirit talaga. Basta yun, pag hindi napasara yan, SMMI na yan, Digong is empower. Wala wala. Si Digong ang malakas. Talagang His Excellency, weak leader. Kahapon si speech ni Digong binira. Kahapon ba, isang araw sa Davao pati mga kongresista nagbabanatan di ba? Sa kongresista, sa Congress nakalagay yung ng SMNI, di ba? Kung mariribo ko di ba? Para talagang si Digong, kung magbabanat, may pinanghahawakan din talaga siya. Di ba? Korte Suprema kanya di ba? Marami siyang tao rin sa Supreme Court di ba? Kita niyo naman yung grave threat niya. Basura agad sa prosecutor, di ba? At ito pa hinahantay natin. Kung ano mangyayari kay Bulog. Kung mapapaharap sa Senado kung anong mangyayari, di ba mga boss? Yan mga kaabang-abang. Mag-collab na po tayo. Basta yon, lahat na sinabi ni Digong na mga galit niya sa administrasyon ni His Excellency normal siya. Hindi ko lang alam kung normal din yung mga anak niya. Wala naman siya sinabi. Hindi naman natanong.
Dahil pinag-resign siya ni Duterte, ni ano eh, nung anak niya, si Baste. Mag-resign ka na. Sabi ni Baste, kinawa niya man, mayor lang ho yan. Baka sa susunod, ang babalahura na kay His Excellency pag hindi niya inaksyonan yan. Baka barangay captain na lang. Ebe, pwede sila, ba't hindi kami pwede? Di ba? Mga ganun di ba? Meron ako nabalitaan isang bansa Thailand yata, Thailand. May sinabi isang tao na tungkol dun sa pinaka-leader ng Thailand. May hindi magandang sinabi. Hindi maganda ha. Alam niyo mga boss, 50 years imprisonment ang naging sentensya. Thailand nga yata. Thailand. Nasintensya yung binata pa 20 years old lang yata 50 years, 70 anyos na siya makakalaya. Ito po yung mga comments nyo sa akin kagabi. Ang gaganda Kaya hindi ko na pahabain tong vlog na to. Dised. Shout out, Dised. Sir Roque, parang gusto ko na tuloy maniwalang di buo ang pagiging magkapatid ni Senator Amy at PBBM Hinala lang, sir Parehas din tayo hinala. Bakit ganon? Inumura na yung presidenteng kapatid mo Kikipagkwento ka pa sa anak mong nagmumura sa kapatid mo. Magkukulab ho tayo kaya maiksi lang to. Pero mahaba ho to Sasagutin ko tong mga comments nyo nag-reply si Soylo Flores. Welcome to the club. Joe Flores, my friend, shout out sabi niya. Mukhang mukha pa lang kitang-kita na. Pati mukha ng mga anak nila. Iisang hilat siya ng mukha ni PBBM at Irene, pati mga anak nila. Pero, pansinin mo si Amy at ang mga anak niya. Ang papangit compared doon sa dalawa. Papangit ba? Di naman. Gwapings naman yung mga anak niya doon kay Manotok. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and your loving family. Ang kaming mga viewers mo po, mabuhay. At kaming mga viewers mo po, mabuhay ang programa mo po. Keep it up po. Salamat, Ladies Anita. Ladies Anita ulit Sir Roque, propaganda po lang yan. Pinagbablabla ni Digong nyo para siraan ang gobyerno ni BBM. Noon bang presidente siya? Ano bang nagawa niya? Kill at nakaw ng pera mula sa kaban ng bayan. Gising na kami, mga mangmang na lang ang mga naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Ewan ko sa'yo. Galit si Ladies Anita. Actually, hindi lang naman si Digong. Silang buong pamilya, Ladies Anita ulit Ang pinag-uusapan nila Ronald Llamas, kung dapat na bang tanggalin si Sara bilang DepEd Secretary, pero sabi naman ni Ronald Llamas, kung may natitira pa siyang konting delikadesa sa nangyayari na buong pamilya niya pinagmumura na yung kanyang boss, baka pwedeng magkusa na siyang bumaba sa pwesto bilang DepEd Secretary. Kasi nasa kabinete siya, di ba? Di ba? Tsaka yun nga sabi ni Secretary Llamas Pumunta siya doon sa Quirino Grandstand, Umalis din agad, hindi man lang hintay pagdating ng boss niya, di ba? Parang kabastusan, di ba? Sabi nga ni Ronald Llamas. Ladies Anita ulit. Kung totoo yan, bakit hindi mo pinapatay noong panahon mo? Di ba? Bahala kayo. Kahit sino sa inyo, wala kaming pakialam. Toxic kayo sa buhay ng mga taong bayan. Mainit ang ulo talaga, Ladies Anita. Hindorobot naman kayong lahat. Wala kaming papanigan kahit magsaksakan kayo. Kailangan namin ang bilihing bigas, bayarin ng kuryente at tubig, lahat. Pababain ninyo, yan ang solusyon. Labas kami sa away nyo. Tawa-tawa siya.
Tama si Percy, si Sir Percy Lapid. Magkakagatan sila sa bandang huli. Tawanan lang natin. No? Ang problema, damay nga tayo sa kagatan na yan, kala mo. Ha? Pero siguradong si Ka Percy, hindi naman na natutulog yun kasi nga spirito na lang siya. No? Parang sa pelikulang Ghost. Pero, tawa pa rin siya ng tawa. Ito na. Hoy! Lumabas si Tebes. Lumabas si Tebes. At kampi si Tebes. Siyempre naman, saan ba siya kakampi? Kidigong, di ba? Ladies Anita ulit, Kung ako kay BBM, ay ilabas niya na ang tapang niya. Isuko mo na sa ICC kahit ayaw mo maki-cooperate sa ICC ay hindi maaawat sila. Sabi niya. Mas maganda kung makiki-operate na siya sa ginagawa sa kanya. Ewan ko na lang, di ba? Ladies Anita ulit, Si Dirty Shit, tatakbo yan sa ICC, hindi sa Sinatong. Sinatong? AJ Reyes, shout out. Ibigay na sa ICC yan. Walang respeto sa'yo. Walang respeto sa yan, BBM. Sana makarating kay BBM tong ating collab, di ba? Arnold po si Diego, shout out Mantakin mo yan, Xerox. Nagkaroon tayo ng dating presidenteng magaling gumawa ng chismis. Totoo ka, Arnold po. Nakikita ko yung Facebook mo, Arnold po Parang meron kang combo. Ladies Anita ulit Si Pulong kaya nagparali dahil sa binuking na 52 billion, 51 lang yata, 51 billion na maituturing plunder ayon kay Senador Trillanes IV. Dante Diraya, shout out. Mahirap magkausap ang parehong hambog. Emiliano Tagudin, welcome to the club. Papasukin na ang ICC. Siyang dapat. User, shout out. May nauuto pa ba itong demonyong ito? Parang siya ang praning at nakadroga. Ugok na lang maniniwala dito. Dami kasing ugok, user. Anong magagawa natin? Parang ang ratio ng ugok Hindi kaya 1:10. Isang matino siyam yung ugok. Ed Torres, shout out. Good evening, Karox. Masakit kay BBM yung mga pinagsasabi ni Duterte. Ang dapat dyan, gumawa si PBBM ng aksyon against Duterte. Pag wala siyang ginawang aksyon, di siya titigilan yan. Weak leader si PBBM. Yung pares tayo ng takbo ng utak. Ed Torres. Pero yun, gumawa naman na ng aksyon. Hayaan nyo kaya nagpe-fentanyl yan Kaya parang unawain na lang natin. Parang ganon. Sino palpal ngayon siya ni si Panelo? Pagsasabi mong nagpe-fentanyl, wala na yan, hindi nagpe-fentanyl yan. Para sinabi ni Panelo na sinungaling itong presidente na to. Di ba? Tama ba ako, mga boss? Parang yun ang gustong palabas ni ni Panelo, di ba? Na itong si His Excellency sinungaling. Dahil tinatanong siya kung tungkol doon sa sinasabing nagsasabu siya, hindi siya sumagot, di ba? Pero si Duterte, may sagot. Sinungaling ka, hindi yan nagpe-fentanyl. Tagal nang huminto yan. Tangay ng buhay ito. Leopoldo Bergonyo, shout out. Good morning, Karox. Hirap din ang kalagayan ni PBBM. Napakisamahan si Digong. Parang nakikisama sa biyanan. Watching from Montreal, Canada. Totoo. Talaga sinumbatan si Presidente, si His Excellency na wala kang utang na loob. Kami nagpalibing sa tatay mo. Kinawa Japan. Nasakit yun Bakit? Bago ipinalibing. Eto paulit-ulit ako. Bago ipinalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, sa bunganga ng galing ni Digong na tinulungan siya sa kanyang kandidatura nitong si Amy Marcos. Sinabi niya pang amount, 30 milyon. At the same time, yung mga loyal na Marcos,
ibinoto siya dahil sa pagsunod sa pangangampanya ni Amy. Oh. Baka kung hindi siya tinulungan ni Amy, hindi siya nanalo. Hindi naman landslide na kagaya ni His Excellency ang panalo niya, di ba? Oh, talo pa nga yung Vice President niya, si Caldero, si Cayetano di ba? Oh. Yun. Bakit natalo si Cayetano? Hindi sinuportahan ng Marcos si Cayetano. Yan ang totoo. Bakit? Nung kumakampanya si Marcos at saka sa pagkabise, saka sila pipiliin, binanatan ni Cayetano si Marcos. Siguro napanood nyo naman, talagang diretso salita ni Cayetano kay Bongbong nung sa debate. Hindi siya nanalo. Hindi siya tinulungan ng Marcos. Tama ako dyan. Hindi ko natatanungin kung tama ako. Yan ang nangyari. Kasi kung tinulungan siya ng Marcos, mananalo si Cayetano. Hindi mananalo si Leni. Ba? At the same time, ang tinulungan ang tinulungan pala ang tinulungan pala ng Ilocano si Marcos sa pagkapangalawang pangulo. Natalo. Bakit natalo si Marcos? Baka hindi rin tinulungan ng botante ni Duterte si Marcos. Kasi ang tinulungan ng botante ni Duterte si Cayetano. Kasi yun ang Vice President niya. Tama. Yun na, buo na. Kaya natalo si Cayetano. Hindi tinulungan ng Ilocano si Cayetano dahil nakabuo sila kay Marcos. Vice President natakbo ni Marcos Pero hindi siya tinulungan nung mga Duterte. Kaya siya natalo kay Leni. Samantalang si Duterte, binoto siya ng mga Duterte, binoto pa siya ng mga Ilocano. Yan Mga boss, tuloy na natin tong collab na to. Muni-muniin nyo po. Duterte, Cayetano. Yan ang tumakbo nung nanalo to si Digong. Miriam Defensor, Marcos. Rojas, Leni Robredo. Yan lang naman na nagpupuan. Si Binay, ewan ko sino ni Binay. Presidente rin si Binay ewan ko sino ang Vice President ni Binay. Yan lang naman nagpupuan Miguel Soriano, shout out. Itong mga Duterte supporter, atat na maging politiko. Tiyak pag itong mga supporter ni Duterte ang naging mga senador, mas matindi ang dadanasin ng bansa. Kaya ayaw nilang magkaroon ng tsa-tsa dahil wala na silang pagkakataong yumaman. Si Duterte bago pa lang naging presidente ay si Enrile na ang ay sinili na dahil nahilig magmura. Yan ang sintomas ng senility. Miguel Soriano ulit Gayon din mangyayari pag naging presidente si Sara, ilunsad ang federalismo para maging hari ng Davao si Kibuloy at ang mga Duterte. Totoo, sinusulong nga nila yung federalismo na yan di ba? Hindi naman na lumusot, no? Ladies Anita ulit Pagdating ng warrant of arrest ng ICC, lahat ng pundar ni Duterte shit ay kukumpiskahin. Kanina narinig ko po, pati pera nila kukumpiskahin. Sana totoo yung narinig mo. Ram Villanueva, welcome to the club. Tuluyan na. Sana ng ICC ang matandang demonyo. Ang galit si Ram. Berhinya Chongko. Shout out, Berhinya Chongko. Nakakalungkot lahat sila sa Kim. Totoo. Joe Flores, shout out.
Brother Eli Asistio, shout out ah. Pitch Romingan, shout out. SKL Vlog, shout out. Soylo Flores ulit oh. Hirap na hirap magtagalog ang putang, ang PI. Pilipino ba yan? Hindi Pilipino mga yan. Hindi marunong magtagalog. Hindi nga makahinga. Naninira pa ang hayop. Ayaw naman ipaliwanag yung 51 billion ni Pulong. Ay, kaya nga, paano alam nyo, no, sabi nga ni Kapersi, pag sinabi ni Duterte, baliktarin mo. Gaya yan. Sabi ni Duterte na adik si Marcos, baliktarin mo. Baliktarin mo. Ha? Alam niyo yung kabaliktaran kung sino nga adik. Mas mukhang adik si Digong eh. O, di ba? Nung presidente siya, sino ang mga laman ng Malacanang? Sila Michael Yang. O, di ba? Spiritual advisor, Kibulog. Tapos, Michael Yang nga ba yun? Yung, ano niya? Economic advisor niya, incheck. Ha? Sabi ni Soylo Flores, oh. Ugaling bundok yang mga Duterte. Mga Duterte na yan. Pero, sabi mo nga, si PBBM, Pino, pa rin ang kilos. Ugaling barbaryo ang buong pamilya ni Duterte. Mababa ang klase ng upbringing at kalidad ng pamilya. Hindi sanay sa kabiasnan. Ganun ba? Para nga, di ba? Totong Gonzales, shout out. Good evening po, Sir Rox. Ang galing naman lahat ng pinagsasabi niyan. Patama lahat sa kanyang sarili at sa pamilya niya. Konting tiis-tiis na lang. Mas magandang umaklas na sila hanggang bunganga lang yan pero duwag yan. Marcos lang ang makasusupil sa kanila. Malas nila. Asero binangga nila. Dolomite lang sila. Wala pa nga sa Senado yung 51 billion, taranta na kayo. Sa ICC pa, sigurado, hihimatayin kayo, iyakan na po. Basta lahat may katapusan, mga boss. At iba gumalaw ang kamay ng Panginoon. Ha? Karma po yan. Karma po yan. Julito Robilio, shout out. Brother Rox, good. Manhid ang pagmumuka ni Aimee. Tinitira na ng mag-amang Duterte ang kapatid niya, baliwala sa kanya. Duda na ako rito kay Aimee. Baka hindi kapatid ni BBM. Baka muka Aimee ay ang muka Aimee kay iba ang mukha ng Aimee kay Irene at BBM. Yun nga, kaya si Lacson na sinasabing tatay niyan eh. Nung araw pa yun. Silva no Silva, shout out. Ang magtiwala kay Duterte, sabi niya. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning po, Karaoke. And to all Karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano na, Bonget? Hayop sa pambababoy ni Tandang Durian Dutae sa harap ng maraming mga tao. Aba, kilos na. Kung sa tatay mo yan, tapos na ang buto-buto. Sayang ang pagkapangulo mo. Nakaw! Kung yung tatay niya, apaw! Ewan ko lang kung saan pinulot ito. Ha? Alberto Ulaer, shout out ah. Karaoke, dapat ang natukhang si Digong Duterte kung magsalita, mura sa kaliwa, mura sa kanan. Grabe kung makamura. Utang ina mo, utang una mo, Karaoke. Di magtagal at kamumura ni Digong Duterte, ma-exorcise ito ng first wife ko. Palamura sa exorcise. Sabi ng mga matanda sa amin, dinala siya sa mga demonyo. Siguro kaya umalis na lang ang nanay niya. Nakuliglig ang tainga sa kamumura ni Digong Duterte, Karaoke. Ang mahiwagang tanong, bakit iniwan ito nung unang asawa at hinayaan na siya sa pangalawa?
May alam ba kayo? Yun ang tanong, ba? Si Erap, maraming chipay si Erap. Magaganda chipay ni Erap. Pero yung number 1 pa rin ang iniuwi niya sa Malacanang. Bukod tangi itong si Gongs, di ba? Federico Mandak, shout out. Si Rox, hayagan ng pambabastos ni Duterte sa presidente ng Pilipinas. At itong si Amy, nakikipagtawanan pa kay Sara. Walang kwentang kapatid itong si Amy. Kung mahal niya kapatid niya, dapat nag-walk out na siya. Harap-harap ang minumura kapatid niya, tapos nakikitawa pa siya. At kampi pa siya kay Duterte, o baka nabudol na siya ng mga Duterte at sinasamba niya si Digong. Oy Amy, gumising ka. Hindi na siguro ito napapanood ni Imelda kasi kung nalalaman niya ito, hindi niya hayaan ito. Kaso matanda na si Imelda. Nakakaawa na ang Pilipinas sa nangyayari. Pinagtatawanan na ang Pilipinas sa buong mundo. Gustong-gusto ng China ang nangyayaring ito. Kampi-kampi na ang pamilya Duterte. Kawawa talaga tayo sa dalawang dinastiya ng pamilyang ito. O, yan ang problema mga boss. Paano lalaban ang Pilipinas sa mga nang-aaping China? Aber? Kung si Duterte, inaapi siya, wala siya magawa eh. Oh. Diba? Wala siyang magawa. Grabe. Sinangga niya pa. Nagpe-fentanyl kasi yan, kaya ganyan siya, sabi ni Marcos. Sabi naman itong si Butik, Butik si Panelo eh. Sinungaling ka ng fentanyl, hindi nagpe-fentanyl yan. Ibig sabihin ni Panelo, sinungaling ka, normal yan. Ang sinasabi niyan ay nanggagaling sa kanyang puso at isipan. O, di ba? Ay, nako. Diba? O, pinapakita lang ni Duterte sa China na kaya ko to. Walang magagawa sa akin to. Kaya ICC is the answer, ha? His Excellency. Baka yung mga anak ni Marcos, sinasabihan na si Marcos, ano ba pa? Hindi ka ba nahihiya? Ganun na yan. Kung ako, sabihin ko yan. Presidente ka pa. Ba? Oh, di ba? Yannick Ordobes ulit. Prayer rally ng baliw. Ilang beses nagsinungaling si Maudig sa sex video, De Lima at bank account ni Trillanes. Gawa-gawa lang pala niya. Napaya si Erwin Tulfo live sa TV. Halos dumugo ang mata at ilong sa kahihiyan. Oh. Kat Gray, shout out ha. Kaya naman deadma si Senadora dahil naluklok sila sa Senado at Palasyo dahil kay Digong. Kung wala si Digong, di sila nakabalik sa Palasyo. Kaya kapit to ko si Senadora dahil gusto niyang maluklok bilang VP or President sa 2028. Kaya pilit sinisiraan si Romualdez. Nautos din ni Digong para sila ang next in line to the throne. At si Digong at Gloria lang ang may power to do the magic. Kaya si Ecstasy kapit naman sa dilawan, pambara sa bagong oposisyon na si Digong. Kaya si Digong hindi makakakuha ng suporta sa dating oposisyon dahil sa paninira ni Digong noon sa mga dilawan. But Kuya Rox, wala ka pakasiguro sa kampo ni PBBM at Romualdez. Pare-pareho silang kapit tuko sa oposisyon at hoodlum sa politika. Sana dugo na nila yan. Ay, nasa dugo na nila yan, sabi niya. Kaya naman, binalik ni Digong ang mga Marcos sa trono para i-hostage niya oras na habulin siya ng mga inutang niyang buhay at pera. Ang ganda ng mga comments niyo. Alalahanin mong mga Marcos ang nag-utos kay Digong na ipalibing si Tandang Marcos sa libingan ng mga bayani. At unti-unti nilang hinabol si Pinoy. Kaso walang nakitang kaso para siraan si Pinoy kung di ang Mama Sapano. Dengbasya lang at si Laila de Lima lang ang nagawan niya ng kaso. Sabi ng kilala kong asset ng PIDEA,
tinaniman si Laila ni Digong ng kaso sa droga para siraan ang mga dilawan at si Amy ang may pakana. Oo, di ko alam yan. O, kita mo. Galing ni Kat Gray. Ha? Ramon Tendela, shout out. Nag-insight ng sedition tong si Digong nyo. Dapat nang kalusin to ni BBM at turnover na sa ICC. Oh. Kung nagkabaligtad lang, ewan ko, no. Sobra-sobra na talaga to. Sabi nga ni Secretary Llamas, ngayon lang siya nakakita ng dating Pangulo na binalahura ng ganyan sagad-sagad ang nakaupong Pangulo. In the sense na, unitim pa yan, unitim pa yan. Oo, ginawa niya ba? Diba? Oo, talagang wala eh. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Ibang klase itong Digong nito. Kung magsalita talaga, pinagdidiinan niya itong si BBM daw ay nasa drug list. Bakit ngayon niya lang ito sinabi? Dapat noong eleksyon pa. Sinabi niya yan, Elizabeth. Sinabi niya noong eleksyon pa. Meron tayo tumatakbo na presidente na nagsashabu, nagko-cocaine. Yun. Anong ginawa niyan? Bakit? Yung tatay niya, ganun ang mga dismiss ni Digong, siniraan niya pa nga yan eh. Oo. Tuloy natin. Kaya, kaduda-duda. At ito namang Amy, wow ha, kapatid niya ito. Hinahayaan niya lang na murahin niya ito at siraan ito sa harap ng publiko. Wala akong kinikilingan sa dalawa. At parehong ayaw ko sa kanila. Pero mas gugustuhin ko na lang na itong si BBM ang mamuno kaysa bumalik ang mga Duterte at di ba Xerox? Parehas tayo. Wala kang pagpilian eh. Mas gusto ko pa kung totoong kayang ilusot ni na siya na maging Prime Minister, si Romualdez eh. Mas gusto ko pa rin yun. Baka sakasakaling matino ang Romualdez kaysa sa Marcos, di ba? User, shout out niya. Sarah and Amy are playing James Bond. Di ba? Di ba nyo nahalata? Oo nga. Friend Shervin Sapeda, shout out Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni Tia Delio, batuhan ng mga bulok, batuhan ng putik, nagaganap ang pagkakagatan ng pangil sa pangil. Sinong panalo, sino ang talo, kahindik-hindik sa kasaysayan ng mundo. Xerox, saan kaya tayo pupulutin? Malamang po, di lang sa kangkungan. Talagang palubog po tayong lahat sa kumunoy dahil po sa mga kahindik-hindik at mga kasukasukang ganap. Totoo yan, Tia Delica ha. Elizabeth Iscare ulit Ewan ko ba, Xerox, kung bakit nagngangawa itong Duterte ngayon? Bakit? Siguro naramdaman nila na totoong nakapunta na dito ang ICC at tapos na ang investigasyon para sa mag-issue na ito ng warrant of arrest. Kaya nag-iingay sila ngayon. Parang nagwawala na sila. Ano yan? Sobrang ginugulo na nila ang administrasyon ni BBM at gusto na nila itong ibagsak. Ay, talagang tama itong sinabi ni Percy Lapid na sila magkakagatan. Totoo. Lorna Bele, shout out. Ako man, Xerox, kesa makabalik sa pwesto ang Dutertaning, sa PI na ako, dilubyo mangyayari sa Pinas pag mga Dutertaning magpapatakbo ng bansa natin. Sa lesser evil na tayo. Di ba? Kampi kami ni Lorna Pascual Bulan, welcome to the club. Dapat papasukin ng ICC para makakulong yan si Digong kung may kasalanan. Di ba? User, shout out. Shout out ko na pala to. Kailangan na ng himala. Totoo yan. User ulit Kapag nanalo si Willie sa Senado, ayawan na.
Huwag kayong magbiro, ha. Kinakabahan pa ako, ha. Madikit pa ito si ano eh. Beto, yung asawa ni Chris Aquino. Si... Hindi, user, wag ka magbiro, ah. Mananalo yan sa Senado, si Willie Kendeng-Kendeng. Ha? Di kumpleto na, ba? Si Willie. Si, Lito Lapid. Si Kimo. Kung baka biglang mag-file ng candidacy si Philip Salvador. Matagal na sama sa mga politiko yan, ha? Oh, ganda ng Senado natin, ano? All-star cast. Sammy AJ, shout out, ha? Karox, ang fentanyl ay 100 times powerful than pulburon. Kaya dito sa USA, buwang ang mga adik, kaya si Duterte talaga, buwang ang hayop na yan. Hindi raw, Sammy. Nagsisinungaling daw si His Excellency. Hindi raw siya nagpe-fentanyl, matagal na, ha? Oh. Malamang pa si Kibuloy. Naniniwala ako talaga, baka nagpe-fentanyl yan dahil baliw eh. O, diba? Sabihin mo ba namang ikaw appointed san, edi matalaki tama mo. User, let's all wave our hands, kakampings. Yun nga. Shirley J. Sir, shout out. Para po sa akin, Karox, kahit may tampo ako sa kapatid ko, hindi ko kayang pakinggan ang harap-harapan na binabalahura ang kapatid ko. Lalo't isa siyang presidente. Gaano kaya tigas ng puso ni Senator Amy at hindi siya masaktan. Alam mo, ayokong sabihin ng aking naiisip, ha? Hindi kaya si Amy nakatikim ng malupit-lupit dyan sa Davao? Baka lang. Lord, di kaya dyan, no? Talo niya pang pagtatanggol niya ang kanyang asawa ba? Alam mo, Jane L, shout out, sabi niya. Ay, nag-reply si Jane L kay Shirley Jaisel, Sa ngalan ng kapangyarihan, wala kay Amy, kesyo binabalahura ang kapatid niya na Pangulo ng Pilipinas. Basta siya ay umaasa sa Duterte, baka mabigyan siya ng posisyon bilang VP ni Sara sa 2028. Yan naman mga ganyan Jane Kung sakaling normal lang tao, talagang hindi na iboboto to. Ewan ko, ha. Si Jane ulit, wag Xerox. Huwag kang pipirma sa PI na yan. Kasing bagsik din yan ng Duterte dahil magagawa nila lahat-lahat ng magustuhan nila. Sino man ang maging Prime Minister, Duterte in the making. At baka masahol pa. Ibig mo sabihin, Jane, may sasahol pa rito kay Digong? Para sa akin, ito na ang pinakamalupit na naupo Malupit pa to kay Marcos Sr. sa totoo lang. Tuloy natin kay Jane. Kahit kurap ang Congress, for the meantime, pagtiyagaan muna natin at may lilitaw at lilitaw na mabuting presidente sa hinaharap. Magtiwala tayo sa Panginoon at tuloy lang ang dasal. Huwag tayong gi-give up laban Pilipinas. Sinabi mo si Jane L ulit Xerox, ito ang take ko dyan. Lisa Araneta is not going to take all this sitting down. Sigurado yan. Sabi ni Lisa, you want war? I will give you war. Inistab ni Lisa si si Sara. Hindi niya pinansin, Kitang-kita ko yun. At mukhang malamig na rin sa kanya si His Excellency
nung beso-besong konti nung dati iba kong magyakapan yun di ba? Jane L ulit to. Sir Rox, huwag kang tumaya dyan sa PI na yan. Mas lalo pa sa Duterte na yan, tuloy kang ang laban at pakikinggan din tayo ng Panginoon. Sinabi mo eh. Jane L ulit to. At saka Sir Rox, habang nada eroplano yan si BBM na yan, kinokontak na niya lahat ng advisor niya at lahat ng agencies ng gobyerno to make plan and eradicate the Dutertes by hook or by crook. Sana nga, matutuo ka. Shirley Jaser ulit to. Ang tanong ko lang kay Tatay Digong nila, ano bang mas masama? User o drug lord? Patayin nila ang mga drug lord para walang addict at bangag, di ba, Karox? Gandang gabi po, Karox. Siyempre, yung drug lord. Ay, nako. Haga Emily, welcome to the club. Hindi totoo yan. Si Marcos pa rin ang number 1. Marcos talaga to. Haga Emily ulit to. Speaker tayo next. Kung walang pagpilian na talaga dito na tayo pupunta. Pero manonood na lang ako. Ganun na lang. Bahala sila kung ano. Ako, hindi ako makikialam. Basta Leni Robredo ako tapos. Kung wala nang Lening kakandidato pagkapangulo, manonood na lang ako. Ganun na lang yun, di ba, Jane? Mamili tayo sa Senado. Sino kaya ang gusto mo, Jane? Philip Salvador? Willie Wawawin? Kinawa dyan ba? Ngaba na tayo. Abay, bakit nga? Kung si Culaong Glenn si Culaong, nakatakbong Senado nakakulong pa. Yung bata namin ikalat ni si Amay Bisaya, tumakbo rin kandidato si Amay Bisaya, di ba? Kinawa dyan ba? Baboy na putaragis na. Ano ba? Federico Mantacolito. Sir Rox, sadya bang mabait si BBM or sadyang syunga? Biro mo, nung matunog na nakapasok na ang ICC at nag-iimbestiga at biglang bumait si Digong kay BBM at makikipag-usap daw siya sa Pangulo para ibalato na yung kaso ng SMNI at itong si Bato ay bigla nang nagngangawa sa social media. Kesyo, traidor daw si BBM, kausap, hindi tinupad ang pangako sa kanya. After ilang araw, biglang nagsalita na naman si BBM na the government will not lift any finger to help the ICC for the investigation because it will violate the government just judicial system sovereignty. Kaya tuwang-tuwa si Bato. At ngayon, ang traidor na dating presidente ay minumura siya in public. Sinabi niyang adik ang kasalukuyang presidente. Sigawan ang mga zombie, kasama pang nakikita yung gagang kapatid niya, Senadora. Galit ito. Pati si Baste, pinagre-resign siya o anong napala ni BBM sa katangahan niya. Binastos siya nung nagsasabing kaibigan daw siya. Grabe ang pamilya ng ito. Kawawa talaga tayo. Pasensya na po. At sobrang haba na nito. God bless po. Okay naman Kabasa-basa naman, Federico Mandaco naman. Prince Shervin ulit Masasabi ko po ulit, Sir Rox, sa walang katapusang ngaungawan, mga dumadagundong at super lulutong na mura at pag-aakusa. Mga kababayan, sino po ang manok nyo? Sino po ba pipiliin nyo? Sa pula ba o sa puti? Sa putik pala.
Wala ka naman pong itutulak at kakabigin kahit sino po ang piliin ninyo. Sa kanilang dalawa, kumunoy po ng tayo ang babagsakan nating lahat. Kaya masasabi ko po, ito po ang naging kapalit na magulo pa po sa balahibo ng aso ang buhay ni Juan de la Cruz. Sa mga sobrang dumakila, sumamba po at halos ituring nilang Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Ito po ang klase ng bayan natin ngayon. So, swerte ka nga po, nandiyan ka eh. Ano ka ha? Pero tignan mo, karamihan na dito, puro nasa ibang bansa. Oo, nasa Canada, nasa Amerika, nasa kung saan saang bansa. Doon nyo makikita ang mga Pilipino talaga. Maski nasa malayo sila, may malasakit sila at nakatutok sila sa nangyayari dito sa atin. At nalulungkot sila maski na nanonood sila, kung baka tutuusin mo okay na yung buhay nila. Sa Italy, kung saan po yung nandito o sa totoo lang. Tuloy natin si Tia Deli. Ha? Maraming salamat sa inyo. Ito po ang klase ng bayan natin ngayon. Mas mabaho pa po sa burak at putik sa imburnal at tae ang itsura ng bayan natin ngayon. Pag hindi po kayo talaga natuto at tuminom sa pag-iisip sa susunod, Sir Rox, impong ba siyang lalayas na po. Sakit po sa dibdib talaga mabuhay dito sa earth. Sarap na lang talaga magbigti sa puno ng kamatis. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal, di po magpapauto sa mga hinayupak na mga pesting yawa at uragon. Mga buwisit, ito ang super kulit but super sweet ninyong Tia Deli. Ingat po palagi Sir Rox. God bless po. God bless Tia Deli. Friend Shervin ha. Johnny Be Good, shout out ha. Gandang gabi ka Rox. Tama sabi mo. Bakit nung presidente siya, hindi niya sinama sa Matrix at pinaaresto si BBM? Hindi siya parehas. Dahil pinipili niya lang yung taong pinapaaresto niya. Ito namang si Amy, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong dikit dito kay Duterte. Hindi kaya may something sila. Baka hindi naman, baka sa dumi ng isip natin, Johnny Be Good. Baka hindi naman kay Digong. Johnny Be Good ulit Langya itong mga Duterte. Swapang talaga sa kapangyarihan. More than 20 years na silang hawak sa Davao. 20 years silang hawak ang Davao, magmula na ama hanggang anak. At siguro paglaki ng mga apo, tiyak, may pwesto rin sa gobyerno para silang mga adik sa kapangyarihan. Palibhasa, yumaman sila at nagkaroon ng kapangyarihan dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Totoo yan, Johnny Be Good. Lahat naman halos Normando Reyes, shout out. Maraking skeleton ni Digong. Nalantad na dapat highlight ni BBM versus Digong para ang tao may mahatak ng mga masamang narratives. Normando Reyes ulit No to PI ka Rox, parehong tambaloslos ang Marcos at Duterte. Si Marcos medyo decente lang ang pagkatambaloslos kumpara kay Duterte. Nabara-bara ang pagkahalimaw. Ang solusyon dyan, tapatan din ni Marcos ang pangkatambaloslos ni Digong para mawala sa istorya ang mga Duterte. Pero para galawin ang posisyon, wag kasi pwede naman silang mag-amen kung economic provision lang ang isusulong ng Romualdez. Normando pero talagang dapat sa nangyayari ngayon, dapat tabasin na yung mga Duterte. Ngayon pa lang. Masyado nang, sabi nga ni Digong, may bagahe siya. Ngayon talaga totoo, naniniwala ako may bagahe sa sinasabi mo. At kayo yung napakabigat na bagahe nyo
kay His Excellency, ha? Jassy. Welcome to the club, Jassy. Ayos lang sa akin, magkagulo sila. Pare-pareho naman mga takbo ng utak nila. Michael, shout out. My friend. Ano? Nakainom yata si Digong. Magmula nung uman niya, kumandidato yan, parang parating lasing, Michael. Oo. Ganyan talaga magsalita. Ha? David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ang sarap manood, Karoke, panay batuhan sila ng putik sa isa't isa. Taing-tain na itong si Dutae na makabalik sa pwesto, mga gunggong. Never again sa mga Dutae at Marcoses. Ewan ko lang po sa mga kababayan natin kung bakit bilib na bilib sila dyan sa dalawang pamilya na yan. Gusto ko na tuloy isipin na wala talagang mga utak o sentido komon ang karamihan sa mga Pilipino. Anong kamo? Gusto mo nang isipin? Huwag mo nang isipin, yun ang totoo. David. Yun ang totoo. Oo. Man tayo paniwala si Kibuloy, asa na sentido komon? Maniwala sila sa kung ano-anong sekta. Nakita na nga nilang kung anong klaseng sekta, pati may sungay, tinataas ang kamay. Sunod naman yung mga gunggong. Kung ano sinabi nung pinuno nila, yun ay binoboto. Pinapahamak na. Di ba? Talaga nasa sentido komon. Wala. Armando Cabrera, welcome to the club. Nawala lahat paghanga ko kay Nawala lahat paghanga ko kay Kuya Will. Kumampi sa palamurang matanda na pati Diyos minumura. Humanga ka ba dyan, Armando, kay Willie Villame? Ako never. Hindi talaga. Hindi ako humanga dyan kahit kailan. Okinawa, Japan. Kalat ni Baya ulit, Shout out, Kalat ni. Hello, Akira Milus. Great day. Ingat, ha. Shout out, Akira Milus. Al Ulalia, shout out, ha. Yan ang mga hinahangaan at iniidolo ng mga Pilipino. Mga leader na may mga bahid ang pagkatao at sila na ngayon ang nagbabatuhan ng putik. Hindi ba naman may saltik ang mga taga Davao? Prayer rally daw. May mga batang nanonood. Pinapalakpakan ang nagtatalumpating malutong na magmura na may saltik din. Natangay na din ang mga Pilipino kung ano ang nakikita nila sa mga leader. Kawawa ang may mga matitinong layunin. Natatapakan ng may itim na budhi. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaryos. God bless us all. God bless Al Ulalia. Kalat ni ulit Al Ulalia ulit. Kamay na bakal ang dapat igawan ni BBM sa mga Duterte. Good day again, Sir Rox. Totoo yan. Kalahin mong naisip niyang sabihin yun. Yun ang kalat ni ulit basta may bigas at optical ayos. Good morning, Karoke. Latiguin mo na, Karoke. Sabi niya, hello, mga bear. Okay lang si mga bear. Kalat ni ulit Let's sit back, relax, drink coke, and eat some popcorn habang pinanonood natin ang bangayan ng dalawang ungas na kampo na ito. Eto, kalat ni Baya ulit sapatos. Sa nasabi ko na, huwag kayong magsuot ng tsinelas. Kung nagsuot kayo ng sapatos, para ligtas kayo. Di ba? Yung mga nadali, puro nakatsinelas, di ba? Yung sa drug war nito si Digong. Kalat ni Baya ulit. Panalangin ko. Sana tumakbo din si paring Jimmy Santos sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. Mananalo yan. Have mercy. Sana matupad ang panalangin ko. Si Said Bulaga,
Si Mayor, bibiro-biro yan. Pag tumakbong mayor yan, mananalo yan. Iba yun? Sino ba yun? Si Manalo. Si Manalo ba yun? Oo. Kasama niyo si Kalbo. Si Wally Bayola. Oo. Diba? Mayor. O, matutuluyan yan. Magiging mayor yan. Tingnan mo. Marily Pabian, nak. Shout out. Magandang buhay po at mapayapang araw sa atin, Tay. Roque. Ganon din sa mga ka-warriors. Belated happy birthday po, Pastor June. At Brother Librado. More birthdays po and stay healthy sa inyong dalawa. Tay, ipinakita po ng pamilya sa Davao, talagang mahihirapan maipahuli sakali man andyan na ang warrant sa ICC. Totoo yan na. Gabayan mo po, Panginoon, ang mga ganap sa ating bansa. May prayers po, Tay, sa operation ni Nanay Cecil. Si Lord ang gagabay sa kamay ng doktor mag-o-opera sa kanya. God bless po, Tay, at sa mga ka-warriors. Oh, salamat na. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Talagang magulo na magkabilang kampo dahil sa kanilang pangsariling adhikain. Para kay BBM, ayusin niya kasi ang gobyerno niya para matahimik na ang gagulo nila. Kakalungkot siya lang ang makakapagpatahimik ng gulo nila. Sige, ingat mga bossing. Sir, ingat po. God bless. Rodelia Alpilor ulit, oh. Totoo po yan, sir. Delikado sila. Pagtiyagaan na lang si BBM. Pasasaan pa. Titino din ang ating gobyerno. Totoo yan. Rodelia ulit, oh. Sir, ibang klaseng kapatid si Amy. Siya ang pulburon. Oh, malamang. Onofre Jara, shout out. BBM, presidente ka. Papag-resigning ka ng mayor, bigyan mo naman ng kaunting dangal ang posisyon mo. Igarahe mo na ang mga PI na durian na mga yan. Nakakainis na kayo. Oh, totoo nga eh. Oh, talaga lang. Parang presidente ka, pag-resigning ka ng mayor. Kengko eh, no? Eto, Florentino Bendulo, welcome to the club. Florentino Bendulo. Hoy, tumigil ka na sa Hoy, tumigil ka na, ICC. Kung makuha ang ibig mong sabihin. Palakpakan ng mga bayaran, sabi niya. Walang kwenta naman yung comment mo, Florentino Bendulo. Hindi ko nababasahin sa susunod pag ganyan, ha. Cassandra Daisy, oh. Shout out Cassandra Daisy. Isang oras na tayo. Katawa-tawa ang mga sinetong natin dahil pagkatapos silang magpuyat sa pagpasa ng Maharlika sa utos ni Marcos Jr., mukhang madidisolve pa ang pwesto nila. Na 223 sila, deserve ninyo yan, sabi niya. Gusto ko nga eh. Elmiro Kirante, welcome to the club. Si Amy hindi tunay na Marcos, Digong kagu at tunay na budol tayo ng mga Duterte. Ngayon, PIDEA at ICC ang bahala. Totoo yan. Elmiro. Ito, Edelberto Garcia Jr., shout out, ha. Isang oras na tayo, mga boss, oh. Drug lord versus drug addict. Dapat malipon na mga ito, mga salot ng lipo ng Pilipinas. Totoo yan, Edelberto. Christian Chengnak, shout out, ha.
Same thing lang kayo, dugong. If bangag si Ngiwi Marcos, bangag ka rin. Di ka lang bangag, kundi lango ka pa. Pleasant PM po, Tyrox. At sa mga kawaryos, ituloy ko po ang pasada. Itong si Dugong, bakit kala mo ba dahil sa pagtuga mong bangag adik si Bongbong, masisave ka na? Gaganda ng image mo. No way, no, sabi ni Christian Cheng ulit, to. At Duterte Praning, baka nakakalimutan mo na drug lord ka. Isa ka sa may-ari na Shabu-Lab. Ikaw, Duterte Praning, drug lord. Si Ngiwi Marcos, user. Pero di ka lang drug lord, dugong. User ka din at magka-session pa kayo ni Marcos. Baka bangag at adik ka na naman. Same lang kayo. Galit si Christian Cheng ulit, to. Same, naglalaglagan, nagpapahiyaan, nagsasabuyan ng kanilang mga baho. Same naman kayong mababaho. Alam nyo, Dugong Marcos, mag-ubusan na lang kayo ng mga lahi nyo. Nang sa ganun, mabawasan man lang ang mga katulad nyo sa Pilipinas. Mga bullshit kayo. Galit si Christian ulit, to. Ang dami. Tyrox, sa way na pananildan nitong si Digong Bonget, ng dalawa na Dugong Bonget, same silang babad na sa mga utak drugs. At sabi niyo po, si Romualdez, mahinahon lang magsalita. Wag pong babase sa hinahon ng boses. Buti if yung talagang ang totoo niyan, meron po kasi tipo na nilalang na sadyang mahinahon lang magsalita kahit galit na. Meron namang mahinahon talagang magsalita sa tunay na siya. Kasi po si Romualdez, budol din po yan, Tyrox. Nagpipretend lang yan si Romualdez, mahinahon. Nagpa-practice lang po yun bago sumalang sa camera. Budol din po yan. Remember po, Romualdez yan. At related po siya sa Imelda Marcos. Siyensya na po, Tyrox. Akala ko'y wala po talagang pipiliin between Romualdez. Oo. Wala kang pipiliin, ha. At lahat ang may bad record. Basta ako, the one and only sa may very good governance lang. Salamat po sa diskusyon na ito. God bless po. 3JCO po. Xerox, siyempre ang lakas ng loob nila magsalita ng ganyan kasi nasa Davao sila eh. Pero sila na rin ang nag-push kay PBM to exhaust all possible legal means to get the Dutertes. Hintay lang tayo sa resback ni BBM. Naiinip na ako, friend. Reynaldo Gonzalez, conspiracy theory, Shout out, mob. 3J show ulit, to. Xerox, sa war na to, Dutz versus Marcos, sabi ko nga, matira matibay, one has to exit no matter what. Mas may edge si BBM over Duterte dahil siya ang presidente. Nasa disposal niya ang lahat ng means para pabagsakin ang kalaban. Pero kailangan madaliin ni BBM at siguraduhin nasa side niya ang pulis at AFP. Pag na-arrest na sila Dig, Sara Bato at ng ICC, malaking blow to kila Pulong at Baste. Totoo yan. 3J show ulit, to. Xerox, sinasabi ni Diggs si BBM na drug addict. Ano bang nangyari nung sa 30 billion ata na 30B ata at isa pang 74B as far as I remember, drug noon na nahuli during Dutz administration. Nasaan na yung truck ng drugs? Baka nasa kingdom. Ay, 3J show ulit, to. Xerox, Willie Revillame sa Senado. Wow naman.
Hindi pa ba sapat si Robin para sa entertainment sa Senado? Pambihira naman, oo. Kending-kending versus I move. Bahala kayo. Hintayin mo. Kala mo, parating si Philip Salvador dyan. Alam nga naman magpalamang si Philip. O, diba? Kumpleto na sila dyan. Ha? Ladies Anita, oh. Duterte, kapal mo. Ikaw nga noong presidente ka eh. Ang tanong, anong mabuting ginawa mo? Kill. Padamihin kayo ng nakawan dito, nakaw doon. Nilubog mo sa utang ang Pilipinas at ikaw din nagdodroga. Ikaw nga ang anak mo na si Pulong ang may-ari ng paggawaan ng droga. Mga mangmang na lang ang naniniwala sa inyo. Digong nyo. Di bale malapit na ang warrant of arrest mo sa ICC na ginawa mo. Na EJK nyo, leader pa kayo ng sindikato kasama ang Chinese group. Sindikato ng ICC. Ka nagmumura, pinagtatawanan ka na lang ng karamihan. Hindi kami makamarcos. Hindi kami makamarcos kung sino yung presidente na gagaang ang buhay ng mga naghihirap, doon kami. Kaya kung ako sa inyong mag-aama, keep your mouth shut. Hindi ka na presidente. Wala ka ng kwentang tao. Totoo yan, ha? Ay, mission accomplished, mga boss. Emans Kalawananak, shout out, ha. Balong, shout out, Balong. Sakit likod ko. Hanggang bukas po, mga boss. Sana naging masaya kayo, ha. God bless, dasal. Yun lang talaga, doon tayo kakapit.